Another day, another content, another vlog. Good morning everyone. This time, isi-share ko sa inyo na naman yung mga parati namin ginagawa or yung dapat namin gagawin to prepare sa tag-ulan man or tag-init man. Kailangan din prepare tayo. And now, ang ginagawa ko ng asawa ko ngayon is charcoal yan. Kasi parati na kasi siyang umuulan. Hindi na ho natin ma-predict kung ang summer is hindi na tag-ulan. Hindi na matatawag na summer. Kasi nga minsan ang tag-ulan, tag-init din. O hindi ko ba init. Kung ngayon kasi summer dapat pero parating umuulan eh. Kaya kailangan talaga may stock tayo. Tulad niyan. Ni-imbak namin yan. Puro charcoal yan. Yung asawa ko lang din ang nagcha-charcoal. Diba? And katulad din ng mahilig tayo dito or kailangan natin dito sa bukid na magpaaso ng lalo na sa hapon kasi maraming lamok kasi bukid niya. Yung mga bunot. Kailangan ganyan. Kasi ano pa yan eh. Basa. So, ano lang, itaob lang ba? Pero yung mga tuyo, may lagayan kami dun sa malapit sa bahay namin. Kasi andito ho tayo sa ano namin, kulungan ng baboy at saka sa ginawang shop ng asawa ko kasi mahilig ho ang asawa ko magkuting-kuting ng mga kahit na anong bagay, basta useful. And then, nag-ano ho siya ng kahoy na yung mga natirang parang may magkakat tapos ang matira kukunin niya tapos gagawin niyang charcoal na diba? Sa kulungan ng mga baboy namin ano na naman siya, naggawa na naman siya ng bagong lalagyan ng mga biik pag mga anak ng huyan kasi next week mga anak na ho yung isang inain namin na baboy kasi yung isa yung nasa dulo ano lang, bago lang ho na walay yung mga biik niya at ubos na po lahat. So ito na naman gumawa siya ng bago kasi ang isa nito may pinagamitan. And noong una kasi kahoy yung gamit namin tapos ano kaya yan, nakabili kami ng yung ganyan ng plastic na ewan ko ba anong tawag dyan. Kaya ginawan ho niya ng paraan at saka kaya nga gumastos na naman pero ganun talaga. Hindi naman ho tayo parating gumagastos kasi matagal naman to masira. So ilang beses pa din natin itong magagamit. Kaya mas maganda din kasi pag ganito ano sa mga biik. At kung kagaya ng pag maulan kasi ang inaalala namin pag mag-ulan, syempre malamig to, mahamugan. Tinatakpan lang din namin to ng sako or sa ibabaw na parte lagyan lang din namin ng tabla or plywood saka yung alam niyo na lagyan ng ilaw, diba? Para ho mainitan ho yung mga biik po natin. O ganito lang po ang buhay na meron kami. And pakita ko din sa inyo yan, puro ho charcoal, ay hindi, puro ho yan rice hull yung nasa likuran ko. Rice hull ho yan. Kasi nag-iimbak din kami ng rice hull kasi ang kulungan namin may rice hull talaga na nilagay namin kasi hindi namin kinuha yung habitat ng mga baboy na magdidig kasi mas maganda talaga yung ang habitat nila, hindi din natin isaklaw sa kanila, parang ganun ba. Kaya yan, nag-imbak ko kami, malayo din ang pinagkukunan namin yan, binibili din namin yan per sack. And magagamit ko din yan sa mga halaman ko and also yung mga waste sa kulungan after kasi mo iwalay, after mo kasi ibenta ang mga biik na pinafatining mo, yung mga rice hull na pinagdidig nila kasi meron ng mga pupo yan, may mga wiwi yan,
After that, nilalagay din namin yan sa sako. And pinatagal namin na ilang buwan, pag mawala na yung acid, saka namin imimix din ng mga lupa. And then, kahit na ano yung makikita namin na mapagkukunan namin na i-mix namin para ho sa mga halaman din namin. Para wala akong waste ba. Lahat ho, pwede nating mapakinabangan, kumbaga. Tama po. Ang sinasabi ko, Rizal. After that, pag wala na ho ang liit, kukunin na naman namin yan. Tapos, papalitan. And then, kasi meron ng mga pupo yan, wiwi yan. So, magiging fertilizer yan. Magagamit mo sa mga halaman po. Paraan namin na nag-alaga po kami ng mga mamoy. At naligo din sila dyan. Pag-bore namin, sinadya talaga ng asawa ko na dito siya magcha-charcoal kasi ma-monitor din niya yung mga alaga namin na mamoy. Din yung kulungan namin kasi iniwasan namin na marami hong tao na lalapit kaya alam niyo naman hindi natin alam kung ano ho ang dala ng mga ano, 'di ba? Basta iwas din kaya nilibutan ho talaga namin yan ng net para hindi ho talaga mapasukan din kahit ho mga manok kasi minsan magdadala din yan ng ano contagious na mga sakit, 'di ba po? Kasi ang paaso niyan papunta din yan sa kulungan. May nakapagsabi din kasi sa amin, isa din yan makatulong na magpaaso parati sa kulungan ho ng mamoy. Nawala ng asites. Commercial ang ano namin, pang sarili lang po yung tsenso namin po para pag magawa ng charcoal or meron kaming paggamitan, meron siyang sarili niyang tsenso kaya bumili din kami. Yan lang po dito. Ang isi-share ko na naman sa inyo this time.